Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Annalyn Tapa. Welcome, welcome, welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang subscribe button sa baba at pakiclick nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Kung bago lang kayo guys sa aking YouTube channel, nag-upload ako ng mga video tips, video tutorial, nang sa ganun ay may share ko ang kaalaman ko sa kapwa ko YouTubers, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. Hey guys, kamusta na kayo? So sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano ba gumawa ng YouTube thumbnail at ang gamit natin is CapCut. So i-share ko sa inyo guys kung paano ako gumagawa ng aking YouTube thumbnail para sa aking mga videos at ang gamit ko is CapCut. So mayroon din akong tutorial kung paano gumawa ng thumbnail gamit ang Canva. So i-check nyo na lang guys sa aking tutorial playlist. So itong itsura ng CapCut. So kapag hindi nyo pa na-install, i-install nyo guys. So pwede siya sa Android, pwede siya sa iPhone. Ang gamit ko always is Android. So may nabasa kasi ako na comment galing sa aking viewers na ang sabi niya is ganyan din ginagawa ko pero pag post ko ang liit ng video ko. So siguro po hindi nyo na set yung aspect ratio. So napakalaga kasi guys na i-set nyo rin yung aspect ratio sa CapCut. So, pag may mga lalabas na ads, i-X nyo lang. Sa baba, punta kayo sa baba guys. So, may create. Ayan. Then, so dapat meron din kayong background na gagamitin para mas maganda kapag gagawa kayo ng thumbnail. So, meron ako na-download dito na background ko guys. So, depende sa inyo kung ano yung gamitin yung background na para sa inyong thumbnail. So, kapag tutorial, ang ginagamit ko is yellow. Kapag mga travel vlog, cooking vlog is white. So, itong white. Then, i-add nyo lang. So, andito na tayo sa loob ng CapCut. Then, punta kayo sa baba guys. Hanapin nyo yung aspect ratio. So, yan, aspect ratio. So, dapat naka 16:9 siya kasi YouTube. Long video, yung mga videos na lalagyan natin ng thumbnail, di ba? So, yan, umiba siya, di ba? So, i-crop lang natin. So, sa mga walang budget, guys, sa pagtanggal ng ito, di ba, mayroon ng watermark dito si CapCut sa gilid. So, kapag hindi na siya natatanggal for free, pero magagawa natin yan ng paraan. So, kapag na-set nyo na sa 16:9, so, ayan ang itsura niya. Then, punta na tayo i-check na natin. Punta tayo sa overlay. So, tapusin nyo itong video na ito guys. I-share ko sa inyo kung paano ilagay sa inyong video para kumpleto na yung ating tutorial. So, click nyo ang overlay. Then, add overlay. So, mapupunta ulit tayo sa ating gallery. So, maghanap lang ako dito ng photos na gawin kong halimbawa sa inyo. So, halimbawa ito. Then, add nyo lang. So, ayan na siya. So, tanggalan natin siya ng background. So, may bayad na rin yung pag-remove ng background. Pero, isi-screenshot natin yan mamaya para hindi tayo makapagbayad. So, para-paraan na lang guys. Then, auto-remove. So, ayan, na-remove na yung background. So, adjust na natin yan. Check natin muna. So, adjust na natin. Depende sa inyo kung saan nyo ba ilagay guys. Dito ba sa left side or sa gitna or sa right. So, always akong naglalagay ng picture ko dito sa gilid para mayroon pa akong maisulat dyan. Kung about ba sa yung aking content. Then, kung gusto nyong palinawin yung inyong photo, punta tayo sa adjust. So, dapat tiyaga-tiyaga lang talaga guys. Napakahalaga kasi na maglagay tayo ng thumbnail sa ating mga videos. So, adjust. Then, hanapin natin yung brightness. So, adjust na natin konti para lumiwanag naman yung ating mukha. Ayan. Check natin. Then, about ba sa yung tutorial, about ba sa food, cooking vlog, travel vlog, yung gagawin yung thumbnail, tutorial. So, depende sa inyo guys. Depende sa content nyo. So, halimbawa ko dito is cooking vlog. Sample lang naman ito. Punta tayo sa overlay. Hanap lang ako dito ng photo na halimbawa ko sa inyo. So, halimbawa itong isda, fish. Ayan. So, i-add natin yan. So, ayan. So, paliitan natin. Konti. So, nakikita nyo guys, ito yung watermark ni CapCut. Nakikita nyo yan sa gilid. So, ang pangit naman, di ba, kapag
masama yan. So, adjust lang natin. Estimate natin na hindi madala yan. I-move natin. So, palitan lang natin. So, andyan yung watermark niya. So, adjust natin. Take note kapag maglagay kayo guys ng mga, halimbawa, mga logo or ganito, so, huwag nyong isagad sa taas. So, dapat mayroon siyang space kunti. Ayan, mayroon siyang space kunti. Ayan. So, estimate lang natin na hindi madala yung watermark ni CapCut. Then, sa text. Halimbawa, paano, nakikita nyo, add text. So, paano magluto ng isda? O paano magprito ng isda? So, halimbawa lang naman ito guys. Paano magprito? Ayan na siya. Paano magprito? So, halimbawa lang yan guys ha. Punta tayo sa font. Para mas attractive yung ating text. Then, itong gamitin natin, trend. So, naiba siya, diba? Lumaki siya para clear. Then, punta tayo sa style. So, maraming mapagpipilian dyan, guys. Depende sa inyo kung ano yung kulay na gusto nyo. So, dapat ang thumbnail is attractive, diba? Para ma-attract yung mga viewers, maklik nila yung videos nyo. So, pula. Ayan. So, paano magprito? Ayan. Na-adjust din siya. Pwede siya paliitan, palakihan. So, ipantay din natin siya dyan sa, ayan, yung photo ng isda. Paano magprito? So, add text ulit tayo ng isda. Paano magprito ng isda? So, dahil na set na yung font natin, punta na lang tayo sa style. So, halimbawa dito naman is blue. Yan. Yung isda is blue. Ayan. Paano magprito ng isda? Check. Then, add text ulit tayo. Halimbawa, without oil. So, halimbawa lang ito guys. So, nakakaprito ba tayo ng isda without oil? So, comment naman kayo dyan kung nakakaprito tayo ng isda without oil. So, halimbawa lang ito guys ha. So, ibang style naman, ibang kulay naman ang gamitin natin para attractive. Ayan. 'Di ba? So, dapat kasi attractive yung ating thumbnail. Kasi sa dami-dami ba namang mga content creator ngayon na nag-a-upload ng videos, kapag hindi attractive yung ating video, so hindi talaga makiklik ng mga viewers kapag i-promote ni YouTube sa mga suggested page, 'di ba? I-recommend niya. So, i-move lang natin konti dito. Ayan. So, depende sa inyo kung may add pa kayo dyan. So, na-move siya. So, di ba sabi ko kanina, maglagay tayo ng konting space. So, punta tayo sa overlay. Ayan. Nagalaw yata siya. So, wag nyo isagad itong ano guys, itong photo doon sa, yan, doon sa taas. So, dapat may space siya konti. At wag nyo isama yung watermark ni CapCut para mas professional siyang tingnan. Then, screenshot na natin guys ha. So, pag screenshot nyo, punta tayo sa edit. So, ayan na siya guys. So, i-crop natin. Sa lahat naman ng mga mobile, di ba, may screenshot. So, ayan. Gandahan lang. Then, wag natin isali yung watermark ni CapCut. So, ayan. Hindi siya nakasali para mas professional siyang tingnan pag hindi, walang watermark. Then, i-save na natin. Then, punta na tayo sa YouTube Studio, YT Studio. So, dapat guys, naka-install din ito sa inyong mga mobile, lalo na kapag mga content creator kayo. So, pwede siya sa Android, pwede siya sa iPhone. Gamit ko always is Android. So, YT Studio, click nyo yan. So, dito nyo makikita yun yung mga analytics, mga subscriber count, yung mga income nyo, kung monetize na kayo. So, panoorin nyo yung video ko kung gusto nyo malaman kung paano gamitin ang YT Studio. So, i-click nyo itong content. So, nag-upload ako dito ng videos guys para ihalimbawa ko sa inyo. So, nakita nyo ito. So, depende sa inyo guys kung ano ba yung content ng video nyo. So, dapat yun nilang thumbnail nyo. So, sa akin halimbawa lang naman ito.
So, dapat gagawa kayo ng thumbnail so naayon sa inyong content. So, huwag kayong gumawa ng ibang thumbnail din iba pala yung videos nyo. So, parang niloko nyo rin yung inyong mga viewers at hindi na babalik yung inyong mga viewers sa inyo. So, nakikita nyo itong parang pencil. I-click nyo yan. Then, nakikita nyo itong pencil. Click nyo din itong custom thumbnail. So, ayan na ito na yung nagawa nating thumbnail sa CapCut. So, i-click nyo din, done. So, ayan na siya guys. So, sakto naman siya guys, diba? Ayan. Kaya dapat huwag nyo siya isagarin kanina para saktong-sakto siya. Kasi kapag isagad nyo yung doon sa taas kanina, so minsan parang maliit. So, yan, diba? So, yan. Yan, i-move nyo lang siya muna bago nyo i-save. So, saktong-sakto naman guys, diba? So, kayo na bahala kung paano nyo pagandahin yung inyong thumbnail. So, at least may idea na kayo. Then, i-done nyo lang. So, ayan. Saktong-sakto naman siya, guys. Diba? Wala pang watermark ni CapCut. Then, i-save nyo na siya. Save. Para makita nyo talaga. So, ayan. So, ayan na siya, guys. So, kung gusto nyo rin malaman kung paano gumawa ng thumbnail gamit ang Canva, so check nyo lang sa aking tutorial playlist guys. Napakarami kong tutorial kung paano gumawa ng thumbnail sa Canva. Sa InShot mayroon din at kung paano ito ilagay. So, napakahalaga na maglagay tayo ng thumbnail sa ating mga videos. So, kapag mayroon kayo guys mga question, suggestion, or request, huwag kayong mahiya mag-iwan ng comment ini videos ko at mababasa ko yan. So, huwag niyong kalimutan na dapat i-set nyo yung aspect ratio, 16:9, para sakto siya sa inyong video. Guys, may natutunan kayo sa video tutorial ko na ito at maraming salamat sa panonood. Kung mayroon kayong mga question, suggestion, and request, just leave a comment down below. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click niyo lang subscribe button sa baba at pakiclick niyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Always be happy guys, be positive, avoid nega. See you next time.